Ayan guys, goods na ulit kung makikita nyo. Ayan manibela na yung ginagalaw ko. Wala nang lagutok, wala nang mahirap na pihit. So wala nang bumabara. Maganda na ulit. So malalaman po natin na kailangan na nating palitan yung bearing, yung knuckle bearing or yung ball race sa loob kapag yung manibela po natin ay parang nahihirapan na pong lumiko. Yung sa akin po kasi parang nag-i-stack up siya pagdating sa gitna. Ayan, parang may naglalak na part, tapos pag nililiko ko, medyo mabigat po siya sa kamay. So yun po yung gagawin natin ngayon. Papalitan po natin yung bearing para bumalik sa dati yung steering condition ng ating manibela. So ang unang step po na gagawin natin ay tatanggalin natin itong part na to. Ang tornilyo po ng part na to ng ating fairings ay nandito. Kabilaan po siya. Ayan, mayroon isa dito at mayroon isa dito. Kung makikita nyo, ang stock na tornilyo niya ay flower type. Kumbaga parang may mga kanto-kanto na Allen wrench. Ganito po yung itsura ng parang flower type na Allen wrench na pangtatanggal natin. Ang size po na pangtatanggal natin sa kanya, ang nasulat po dito, CR-V T25. So ayan, natanggal na natin siya guys. So next step na gagawin natin ay huhugutin lang natin itong part na to. So para mahugot po natin to, ganito po yung gagawin natin. Hihilain po natin siya pababa. So hilain lang natin pababa at kusa na po siyang matatanggal. Bago tayo mag-proceed sa pagkalas sa taas, unahin po muna natin yung dito sa part ng baba. So dahil kailangan po natin siyang tanggalin ng buo, kakalasin po natin itong caliper, itong gulong, itong mga fork niya, at ito. So yan, tatanggalin po natin lahat yan. Unahin na po natin tanggalin itong part ng caliper. Ang gagamitin po natin dyan ay flower type ulit na Allen wrench. So ayan, pag natanggal na po natin itong dalawa, pwede na po nating kalasin itong caliper. Then, tanggalin na rin po natin ito. After po natin matanggal yung caliper natin, isunod na po natin itong gulong. So, ang size po na gagamitin natin para dito sa bolt ay size 20. Habang yung dito naman sa kabila ay size 14. So ito yung pampigil natin. So nandito yung tornilyo. Ayan, pag natanggal na po natin, pupukpukin lang po natin ito at hihilain yung part na to para lumabas siya ng buo at mahugot natin itong buong gulong. So yun, bago nyo tanggalin yung inyong gulong, make sure lang na may sasapon na dito sa ilalim para hindi tuluyang bumagsak ang inyong motor. At after po nyong natanggal ang gulong, tatanggalin na po natin itong fender sa harap. Meron po siyang tatlong tornilyo dito sa ilalim, which is nandito, nandito, at meron doon banda. So size 10 po yung ating gagamitin. So ayun guys, natanggal na natin itong fender at saka yung gulong. Next step na gagawin po ay tatanggalin po natin yung ating tornilyo dito. Ayan, kung makikita nyo, nasa loob siya. Bali may dalawang option na pwedeng gawin yan. Pwedeng tanggalin yung fairings para matanggal yan, yung tornilyo. Pero meron naman iba na kahit hindi tanggalin yung fairings dyan sa harap, natatanggal po yung tornilyo. So depende na sa diskarte natin yon. So ayun, natanggal na natin yung ating crash guard. Ang next step natin, tatanggalin natin tong fairings. So meron siyang bolt dito, size 10, size 10. Tapos magtatanggal din tayo dito. So ito, Phillips positives lang yan. Okay, next step natin, tatanggalin natin to. Gagamitan natin ng kamay. So sa pagtanggal guys, ang gagawin nyo lang dito, halimbawa nakadikit pa yan,
isusuksok nyo yung kamay nyo dito sa loob. Tapos, ito hihilain nyo papunta dito, palabas. So, opposite yung direction. So, ganun lang yung gagawin nyo guys. Huwag kayong matakot kasi lock lang siya dito. So, ang gagawin nyo talaga is pupwersahin siya. So, kung natatakot kayong pwersahin siya, di talaga siya maghihiwalay. Ayan, sa pagtanggal ng nag-iisang cable na to papunta sa fairings natin, ang kailangan nyo lang gawin, pihitin tong ano sa taas, sa may part na taas. Ipitin nyo lang po ito. Tapos pag hinila nyo, ayan, bubuka siya. Hilain nyo na, hugutin nyo na. At so, ayun guys, after natin matanggal yung fairings, yung pinaka-goal natin talaga is para magka-access dito. Ay, itong isa, number 17, yung isa, 14. So, tatanggalin lang natin yan para matanggal natin itong ulo. So, ayun guys, ito yung nakuha natin. Nakuha natin yung nut. Tapos yung, ito may parang pang-ipit to. So, may partner yan. So, kapag ginugot natin to, so kunin lang natin. So, yun. Para mahugot natin siya, kailangan din natin siyang ikutin. At ayan, pag naikot na natin, mahuhugot na natin siya. Kasama yung washer na may hulma. Ayan, tapos kung makikita nyo, ayun yung butas na pinagmulan ng washer. So, sumasakto lang siya dyan guys. So pagkatapos mahugot yung bolt at saka yung nut, hugutin lang natin yung ulo pataas para matanggal. Tapos ihiga lang natin, maglagay tayo ng basahan para hindi siya magasgas guys. So hindi talaga natin siya matatanggal ng buo yung ulo, as in exactly matatanggal sa motor. Tapos ito naman sa baba part, makikita nyo may mga nut pa dito. So yan, maraming klaseng nut yan. Itong part na to malaki, di ko alam kung ano yung size. Gumamit lang ako ng vice grip dyan para matanggal. Tapos ayan, ikot-ikutin lang natin hanggang sa mahugot natin siya. Tapos naman, after nun, may washer pa tayong makukuha. So ayan, kung makikita nyo, washer pagkatapos nung isang malaking nut. So ayan, huwag yung kalilimutan yung posisyon yan. After nyan, meron na naman na isang malaking nut dito. So ayan, pwede siyang pukpukin or ikutin kapag magaan na. So, ito yung itsura niya guys. Ito yung pinaka-cap nung pinaka-bearing. Then, after natin mahugot, makikita na natin yung ball race dito or yung bulitas sa taas tsaka baba. So, yan, kung makikita nyo, magkakahiwa-hiwalay talaga yan or sasabog kasi tinanggal natin yung ating tubo dyan. So, yun. At kapag gagamitin nyo siya ulit, ipunin nyo lang yung bulitas. Pero kung hindi nyo nagagamitin or papalitan nyo na, pwede nyo na siyang itapon. So, sa part kasi natin, papalitan natin siya ng knuckle bearing. So, ang gagawin lang natin, ay papalitan nga natin. So, aalisin lang muna natin yung mga bulitas. Lilinisin natin. So, ayan. Pagkatapos nating natanggal yung mga bulitas, meron pa siyang cover sa ilalim. Kung makikita nyo, ayan, sa pinakababa. Tatanggalin din natin yan. So, pupukpukin natin, sisilsilin natin para matanggal siya. So, medyo mahigpit kasi siya. Then, after nun, meron pa tayo dito sa taas tsaka dito sa baba na tatanggalin. So cover din yan ng ball race. Ang gagawin natin, sisilsilin natin para matanggal siya ng buo. So gumamit lang ako ng parang tubo dito or parang bakal. Kung yung taas yung tatanggalin nyo, from baba nyo sa pupukpukin para may kalso kayo. Tapos yung baba naman, sa taas nyo ipapasok yung bakal nyo. So yun, kailangan nyo lang talaga ng puwersa para matanggal siya. Tapos punasan lang natin. So ayan yung i-replace natin itong knuckle bearing mga bossing. So meron tayong dalawang klase. Itong isa yung maliit, itong isa yung malaki. Tapos kada bearing mga bossing, meron silang cover, tsaka meron mismo itong pinaka bearing nya. So ayan, kung makikita nyo, yung bakal kasi natin hindi siya pantay, maluwag sa ilalim, masikip sa taas. So yung ito yung cover nya. So kapag dinaan natin ito sa taas, hindi siya papasok, hindi siya lulusot. So ganito siya nag-ooperate. Tapos iikot yan. Ganon din dito sa maliit. So itong pinakabilog natin, maluwag sa taas, masikip sa ilalim. So yung orientation, ito hindi tinuturo ng iba. Yung orientation kung paano natin siya ikakabit, ganito siya mga bossing. So kung dito muna tayo sa part na itaas, itong mas maliit. So dahil, ayan, ang una natin gagawin, 'di ba, ito yung bearing natin, ito yung bilog, hindi siya papasok.
kapag dito sa taas si dadaan. So isakto nyo muna kung saan siya naka-orient. So ganyan siya, di ba? So ang gagawin nyo, tatanggalin nyo lang ito. Tatanggalin lang natin ito. Tapos ito yung ganito yung ipapasok natin. Ganito yung position niya. So yan, ganyan yung position niya mga bossing. Bali, hindi muna natin ilalagay ito. Pupukpukin muna natin para kumapit dito sa loob. Sa ibaba naman, ganoon din. Kabaligtaran naman niya. So ito yung bearing natin. Hindi siya lulusot kapag sa taas ko dinaan. So ganyan siya. Bali, ibabaligtad nyo lang siya. So kung makikita nyo, yung knuckle bearing dadaan siya sa baba. So ito kasi yung ipapasok natin dito sa ibaba. So isusuktok muna natin yan. So ganun yung ganun yung posisyon kung paano nyo ikakabit itong pinaka-cover. Kasi baka malito kayo, nabaliktad yung maikabit nyo, hindi nyo mailalagay itong bearing nyo. So ayan kung makikita nyo, masikip siya dito. So ganito yung posisyon niya mga bossing. Ganito siya. So yan, tandaan nyo yun, baka malito kayo, mahirapan ulit kayo magbaklas kung sakali mang mabaligtad kayo. So, bago natin ipasok itong pinaka-cover natin, lagyan muna natin ng konting grasa. Ito yung papasok natin dito. So, gagamitan lang natin ng martilyo. Dapat papantay lang din siya dito sa bakal natin. So, yun. Sa ganung paraan, swak na swak yung pagkalagay natin. Ayan, kung makikita nyo, medyo pumasok na. So, ayan, konting trivia lang. Kaya knuckle bearing yung ipapalit natin instead of ball race. Kasi mas matibay yung knuckle bearing. Kung makikita nyo yung kada bearing niya, parang stick siya. So, ayan super solid na stick na mahaba. Yun, bilog siya. Hindi katulad ng mga bulitas na ganito. So, ayan, sobrang liit. Ayan, may chances na baka mahulog yung isa. Pag nahulog kasi yung isa, wala na sa tamang yung manibela nyo. Ito kasi bukod sa nakasealed siya, ayan matibay siya, tapos sobrang haba ng stick niya. So ayan, pang malakasang bearing to. So hindi agad-agad masisira to, pang matagalan to. So matagal bago kayo magpalit kapag knuckle bearing yung ipapalit nyo. So ito yung mas advisable. So by the way, Honda rin pala ito. So hindi siya ibang brand, hindi siya Honda ko rin pala nabili ito. So parang may stock din yung Honda ng mga knuckle bearing talaga. So binibigyan tayo ni Honda ng option kung magbo-ball race tayo or magna-knuckle bearing. Yung price nito nagre-range ng nasa 250 to 300 pesos. So pares na yan. So knuckle bearing siya, tapos kasama na yung cover niya, which is yung nilagay natin kanina lang. So tapos na tayo dun sa mga cover. Punta naman tayo dito. So ilalagay na natin yung mga knuckle bearing natin. So ito guys, kung ball race yung pinalit nyo, ayan, meron ulit siyang rubber. Ito yung sa stock. Tapos ayan, meron ganito. So pag knuckle bearing na yung ilalagay, ito lang siya, papasok nyo lang ganyan, tapos pupukpukin nyo. Wala na siyang cover or parang washer, diretsa na yan. So, ayan, naikabit na natin mga bossing. Kung makikita nyo, nakasagad siya sa ilalim. Pero ito pinaka-knuckle bearing natin, may allowance siya ng konti. Hindi siya sobrang nakadikit sa bakal para umikot siya. So, yung purpose nun, para umikot pa rin siya. Hindi siya magtatama, magka-friction dito sa pinaka-bakal natin. So, next gagawin natin, ipapasok lang natin ulit itong buong to sa pinaka-ilalim. Tapos, yung taas naman yung lalagyan natin. So, ayun. Ayan, pag ikakabit na natin to, huwag kayong magpapalito. Itong dalawang may naka-usling lalagyan ng tornilyo, nasa harap. Itong mag-isa, nasa likod yan. Ayan, pag naglalagay kayo ng grasa, paliguan nyo ng grasa kasi may time na sisiksik pa sa loob yung mga grasa. So, damihan nyo lang. So yun, nandito na tayo sa taas. Grasa ulit guys, dito, bago natin ilagay yung knuckle bearing. Pasukan nyo lang lahat. Yan, pasakan nyo.
Mas maganda na naliligo sa grasa. Ayan, pati dito. So yung malaking part nasa taas. Ayan. 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 So baba lang natin tong knuckle bearing. Ayan. Pag nababa na natin, lalagay na natin to. So ayan. Ikot lang natin. Clockwise. So yan, after natin nilagay yung knuckle bearing, pati itong ating tube. So yan, makikita nyo, mararamdaman na natin yung ganda ng ano niya, steering. So malambot na siya, wala na siyang pumipigil. So yan, kapag nilagay kasi natin to, susunod na lang siya dito. So dito talaga natin makikita kung maganda na. So yan o, pagkalagay nyo, ikot-ikutin nyo lang para kumalat yung grasa. So next step na gagawin natin, lalagay na natin yung ibang mga tornilyo dito. Tapos ilalagay na natin tong ulo. Ayun, kung makikita nyo, sobrang lambot na ulit. Wala na tayong mararamdaman na parang may pumipigil. Ayun, ang ganda na. So ayun guys, balik na natin itong washer. Tapos itong nut. Itong washer, kung mapapansin nyo, meron siyang parang nakausling konti. Ang purpose kasi niyan, nakasakto siya dito guys. Kung makikita nyo tong ano natin, ayan yung tubo, bakal. So ayan, isasakto natin dyan pag binalik natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, slide lang natin pababa. Tapos ibabalik natin to. Ayan, kutin lang natin. Balik na natin tong ulo guys. So sa pagbabalik, papasok lang natin ito papunta dito. So after natin may pasok ng ulo, itatapat lang natin itong butas dito sa pinakabutas ng ulo. Kung makikita nyo, pwede pa yung magalaw. Itatapat lang natin, tas ibabalik natin itong mga tinanggal natin nung una. So yan, kung makikita nyo, kailangan nag-swak siya dun sa pinakabutas natin, dun sa kulay itong itim na ano, itong pinaka parang washer niya na may hulma. So yan, kapag naipasok na natin, ikutin lang muna natin tong bolt, tapos mamaya ipapasok natin tong mga ibang tornilyo. Ayan, kapag naipasok nyo na, dapat swak to tapos lalabas na dun yung ating bolt. So ikutin natin yung manibela natin pakanan or pakaliwa, kasi dun natin makikita yung bolt. So dito kasi tayo magbebuelo So ayan, kung makikita nyo, tapos ipapasok na natin to, doon na natin siya mahihigpitan. Ayan guys, goods na ulit. Kung makikita nyo, ayan manibela na yung ginagalaw ko. Wala nang lagutok, wala nang mahirap na pihit, so wala nang bumabara. Maganda na ulit. Ang gagawin na lang natin yan, babalik na lang natin yung buong fairings natin, yung gulong. Tapos all goods na nun yung ating motor. Tapos na ang problema natin dito sa kanyang manibela. Sa pagbabalik ng mga pyesa guys, kagaya ng fairings, parang reverse lang yung gagawin natin. So ibabalik lang natin sila sa dati nilang pwesto. Make sure lang na maibabalik natin na maayos yung mga tornilyo at wala tayong makakaligtaan para walang kalantog na mangyayari sa ating motor. So ganun lamang po yung step para ayusin natin yung mahigpit na manibela or makalantog na manibela natin. So ayun lang para sa video na ito. Sana marami kayong natutunan about sa pagpapalit ng ating bearing or pag-aayos ng ating manibela. The more you click, the more you know. Usapang manibela. Bye bye.